Ang tanong, maging kalaban ba ako ngayon ni Biancy? Na maraming nagla-live pero nag-effort akong pasukin ang live niya para mag-high hello? Ang ginagawa ko dito, pakipaglaban dito sa batang ito. No? Unang-una akong nakipaglaban dito. Sunod-sunod, 4 na bisis. Pinaglalaban ko ang kanyang pamilya, pinaglalaban ko tatay niya, pinaglalaban ko nanay niya, pinaglalaban ko silang lahat. Pinaglalaban ko rin si Dr. Lat. Anong respeto binigay sa akin? Di ba? Kaya ito papayo ko sa iyo, next time mag-live ka, lumabas ka sa kamera. At matuto kang rumispeto, matuto kang mag-appreciate, matuto kang magbasa sa lahat-lahat ng komento sa iyo dahil walang excuse po para sabihin na hindi ka nababasa. To be honest with you, Biancy, I'm so turned off. No? Nakakadiskurahi ka. Today, i-unsub kita. Ganon lang yon. Isang maganda at mapagpalang araw po o gabi sa ating lahat mga kalingap, saan man tayo naroon sa mga oras at sandaling ito, Luzon, Visayas at Mindanao, maging ang mga nasa iba't ibang bansa, magandang araw o gabi po sa inyo. At syempre sa ating pong pag-uumpisa ngayon pong oras na ito, tayo po ay muling magbibigay po ng reaction at opinion mga kaibigan, mga kalingap. At sa ating pagpapatuloy, yan muli, welcome po sa ating pong YouTube channel, Kalingap J. Morelo Vlogs. At kung kayo po ay bago pa lang po sa ating pong munting bahay, huwag pong kalimutang mag-subscribe at papindot na rin po yung ating all notification bell. At sa ating pagpapatuloy muli, binabati natin ng isang maganda at mapagpalang araw o gabi sina Kuya Val, Ate Ed at Kalingap Rob at ang buong team ng Kalingap, mga kasamahan nating mga charity vloggers at gobernadors ng Kalingap. Shoutout nga po pala kay Sir Maestro 21 TV at kay Sir Virador, kina Tita Enday PB, Ate Dol Dumondon, Ate Levin. Isang maganda't mapagpalang araw po o gabi sa ating lahat. At muli sa oras na ito mga kaibigan, mga Kalingap, panoorin po natin ang video po na ito. No? Dahil na-turn off ako. Ang tanong,
Nga po doon, ilang beses na pinaglalaban ni Ma'am MC ang pamilya po ni Beyonce. Subalit, sa kabila ng kanyang pakikipaglaban para kay Beyonce, itong si Ma'am MC po ay nakadama po ng kalungkutan sapagkat ang kanyang mga komento ay hindi po nabasa o hindi po napansin ni Beyonce. Kaya nga ang sabi ni Ma'am MC, mga kaibigan, mga kalingap, ay nakakagalit. At bakit nakakagalit? Yun nga mga kaibigan, yung taong pinaglalaban mo at yung pamilya ng taong pinaglalaban mo ay parang hindi na-appreciate yung iyong ginawa. At ni minsan, sa kanyang mga komento sa live po ni Beyonce ay hindi nabasa. Kaya nga ang sabi ni Ma'am MC, iyan ay isang kabastusan. Parang nabastusan si Ma'am MC sa live ni Beyonce. Parang para sa kanyang sarili, para sa kanyang opinion, siya po ay nabastusan. Ay syempre mga kaibigan, mga kalingap, ikaw ba naman ang nagbigay ng effort? Ang daming nagla-live tapos yung live ni Beyonce ang iyong pasukin at magkomento ka doon na yung meron kang expectation na kapag ikaw ay nag-comment o nag-comment si Ma'am MC na sabi nga po ay medyo malaki pa yung mga letra na ginamit po doon at basang-basa, imposible na hindi makita at mabasa yung komento ni Ma'am MC. Kaya ito pong si Ma'am MC, mga kaibigan, mga kalingap, ay nagbitaw po dyan ng salita na kung saan ay na-turn off siya kay Beyonce. Sabi nga, ang tanong, siya ba ay magiging kakampi o magiging kaaway? Kaya dito mga kaibigan, mga kalingap, sa punto pong ito ay talaga naglabas ng saloobin si Ma'am MC ng mga oras pong yun sapagkat hindi niya nagustuhan at hindi siya nagandahan doon sa pagpasok niya sa live ni Beyonce. At ang sabi nga niya dyan, sa susunod na dapat mag-live itong si Beyonce ay lumabas sa camera. Yun ang mahirap nun. Paano makakalabas ng camera si Beyonce? Ibig sabihin po ni Ma'am MC, mga kaibigan, mga kalingap, kapag magla-live sa susunod na mag-live si Miss B, humarap siya sa camera, buksan niya ang camera, huwag niyang i-off ang camera, magpakita siya sa camera. Mapapansin natin dito mga kalingap na kahit medyo mataas ang boses ni Ma'am MC at parang medyo galit siya pa rin po ay nagbibigay ng paalaala kay Beyonce. At para nga po kay Ma'am MC, para siyang nabastusan sapagkat parang meron siyang inaasahan na kapag pumasok siya doon at nag-comment siya ay mababasa. Kaya Beyonce, sa susunod, kapag pumasok si Ma'am MC, siya yung unahin mong basahin nang hindi nagagalit. At matuto kang rumispeto, matuto kang mag-appreciate, matuto kang magbasa sa lahat-lahat ng komento sa iyo dahil walang excuse po para sabihin na hindi ka nababasa. At ayun, sabi pa ni Ma'am MC, mga kaibigan, mga kalingap, kay Beyonce, matutong rumispeto, matutong mag-appreciate at matutong magbasa ng mga komento sapagkat hindi excuse na hindi nababasa ang mga komento. Tatlo yung sinabi ni Ma'am MC. Matutong rumispeto. Abay, napakahalaga po nun. Yan, napakahalaga. Yan, dito makikita natin mga kaibigan, mga kalingap ay tinuturuan, pinapaalalahanan ni Ma'am MC si Beyonce. Number 1, matutong rumispeto. Matutong mag-appreciate sapagkat nabanggit nga ni Ma'am MC na nagiging defender ni Beyonce. Pinagtatanggol ni Ma'am MC ang pamilya ni Beyonce at maging si Beyonce. At dahil doon, pinaalalahanan, pinangaralan ni Ma'am MC si Beyonce, matutong rumispeto. Napakahalaga na merong respeto. Kasi parang ang dating kay Ma'am MC,
na parang walang respeto itong si Beyonce at parang hindi nag-a-appreciate. At ang sabi pa doon, matutong magbasa. Ay sigurado naman mga kaibigan, mga kalingap, marunong po magbasa yan si Beyonce. Ang problema nga lang ho ay siguro ay hindi nga napansin yung comment ni Ma'am MC. Kaya diyan mapapansin natin na kahit na medyo parang galit, kung may kunting galit, siguro dahil sa bugso ng damdamin, merong paalaala si Ma'am MC. Para bang sinasabi niya, Beyonce, matuto kang rumispeto at mag-appreciate. Yung sakit. Pero ano ang masakit, mga kaibigan? Yung hindi ka i-shoutout o yung ipatulpo ka? Ano ang mas masakit? Si Ma'am MC, nasaktan siya. Bakit? Kasi pinagtatanggol niya Pinagtatanggol niya, hindi lang si Beyonce, maging ang pamilya. Pinagtatanggol nung nasa kalinga pa. Nung meron pang EDC, pinagtatanggol na siya ni Ma'am MC. Ay nasaktan si Ma'am MC dahil hindi marunong mag-appreciate. Galing po yung kay Ma'am MC At ang sabi ni Ma'am MC, kulang sa respeto. Kulang sa respeto. Sabi ni Ma'am MC, tuturuan kita. Para bang ibig sabihin ni Ma'am MC, tuturuan kita kung papaano magkaroon ng respeto, kung paano rumispeto, tuturuan kita kung paano mag-appreciate. Hindi napigilan ni Ma'am MC yung kanyang damdamin, yung kanyang emosyon, sapagkat mas maganda nga yun, mga kaibigan, mga kalingap, na ilalabas yung nasa loob po natin. Ang sabi ni Ma'am MC, walang utang na loob, bastos. Pansinin natin si Ma'am MC talagang direktahan kung saan po ay magsalita.
sinasabi kung ano ang laman ng kanyang puso. Kung anong nasa loob niya, sinasabi niya. At dito makikita po natin mga kaibigan sa mga salitang binibitiwan ni Ma'am MC, ang kanyang tinutukoy dito yung kung anong merong ugali si Beyonce. Ugali na hindi maganda na dapat mabago. At ang sabi pa nga ni Ma'am MC, ngayon iaansab kita. Ayan, nagkaroon na ng ansaban mga kalingap, mga kaibigan. At pinakita nga ni Ma'am MC na nakasubscribe siya. At iaansab niya. Ang sabi ni Ma'am MC, pwede niyang ipanawagan ito na iansab, wag suportahan. Bakit? Sa totoo lang mga kaibigan, mga kalingap, masakit talaga yun eh. Yung taong pinagtatanggol mo, na parang pakaramdam mo, ay hindi na-appreciate yung ginawa mo na pagtatanggol, kaya ganun na lamang ang ipinahayag ni Ma'am MC. At sa bawat salitang namutawi sa labi ni Ma'am MC, talagang nasaktan siya. At ang sabi nga ni Ma'am MC, tuturuan kita ng leksyon. Ayan, tuturuan ng leksyon. Kumbaga mga kaibigan, mga kalingap, ay ito lang ito yung opinion ko lang sa mga sinabi ni Ma'am MC na parang hindi siya naganda. Akin. At ayan nga mga kalingap, mga kaibigan, muli nating napainggat, napanood ang ipinahayag ni Ma'am MC. At talagang nanawagan siya na i-unsub ng Team G. Kasi medyo nasaktan nga dyan si Ma'am MC At sabi nga ni Ma'am MC na kung saan ako ang unang naging defender mo, baka ako rin ang unang maging kaaway mo. Mahirap po yun mga kaibigan At ang sabi pa nga po yan, mag-apologize ka sa akin. Pansinin po natin sa mga binanggit ni Ma'am MC, sa mga napanood natin, mga kinuha natin na mga na video, kumbaga sa lahat ng mga sinabi ni Ma'am MC, may susi pa rin na mabubura ang lahat ng yun. Mabubura yung mga sinabi ni Ma'am MC, yung pag-aansab kung mag-a-apologize si Beyonce. At kumbaga may matututunan dyan si Beyonce.
may matututunan ang bawat isa po diyan. Ano? Sapagkat nasaan man tayo, kumbaga ay napakahalaga talaga ang tayo po ay meron po magandang asal, respeto, pag-appreciate o pasasalamat sa mga tao na kung saan na andyan sa likod natin, nasa tabi natin, na sumusuporta po sa atin. Muli maraming salamat po mga kaibigan, mga kalingap, at suportahan natin ang programa ng Team Kalingap sa panguna po ni Kuya Bal Santos Matubang. Magandang araw o magandang gabi sa atin lahat. God bless mga kaibigan, mga kalingap.